Mga kapuso, magpapatuloy ang matinding init sa halos buong bansa pero may ilang lugar ding uulanin. Ngayong araw, mahigit 20 lugar ang nakaranas ng danger level na init. Pinakamataas ang 48 degrees Celsius sa San Ildefonso, Bulacan at 47 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. Bukas, posibleng diyan ulit maranasan ang pinakamatinding init na aabot sa 46 degrees Celsius. 24 na lugar pa ang nasa danger level. Sa Metro Manila, nasa pagitan naman ng 40 at 41 degrees Celsius ang init. Intertropical Convergence Zone o ITCZ at easterlies ang umiiral na weather systems. Base sa datos ng Metro Weather, maaliwalas naman ang panahon sa malaking bahagi ng bansa maliban lamang sa tsansa ng localized thunderstorms sa hapon o gabi. Mas mataas ang tsansa ng ulan sa Mindanao kung saan may malawakan at malalakas na buhos ng ulan na posibleng magpamaha o magdulot ng landslide. Samantala, pinagpapaliwanag ng Department of Agriculture ang mga retailer na hindi pa rin sumusunod sa maximum suggested retail price sa bigas at karneng baboy kahit mahigit isang buwan na mula nang ipatupad ito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa pag-iikot ng mga opisyal ng Department of Agriculture kanina sa Marikina Public Market, nakitang marami pa rin ang hindi nakasunod sa maximum suggested retail price na 350 pesos kada kilo sa kasim at pigi at 380 pesos sa liempo. Mula nang magpatupad ng maximum SRP sa baboy noong March 10, nasa 20% pa lang o isa sa kada 5 retailers sa Metro Manila ang nakakasunod dito. Dito nga sa Marikina Public Market, umaabot pa hanggang 430 pesos ang kada kilo ng liempo, hanggang 400 pesos naman ang kada kilo ng kasim at pigi. Ang mga nagbebenta ng lagpas sa MSRP, padadalhan ng notice to explain. Meron po tayong mga stalls na hindi po makapag-comply dahil nga po yung sinasabi nila, humahango lang din naman sila dito rin sa mga biyahero, dealer. Dapat ang tanongin muna nila dyan yung taga-farmers tapos yung dealer po. Bago po kami kasi kami yung mahango lang po kami. Wala po. Kung meron po, bakit hindi kami kukuha doon? Masakit po sa amin kasi hindi naman po ganun kami kataas magbigay eh. Nagtutulungan na ang Food Terminal Incorporated, isang government-owned and controlled corporation at isang pribadong kumpanya upang makapag-supply ng karning baboy sa mga retailers sa mas abot kayang presyo. Tinitrace po natin yung from the farm, yung mga inputs nila, then pagpasa sa mga biyahero, pagpasa sa slaughterhouse, hanggang sa wholesaler, retailer. Anything above 230 is profiteering na. Dahil yung dahilan lang naman nila is gusto nila makabawi sa mga lugi nung ASF time. Maging imported na bigas na tinakda sa 45 pesos kada kilo ang MSRP, umaabot sa 49 hanggang 52 pesos sa ilang pwesto. Kaya pati ang ilang retailer ng bigas, padadalhan ng notice to explain. May other expenses din naman kami besides the rent, gasoline, toll, and all other. Siyempre po, kasi maraming factors po, ma'am. Yung operating cost ng tinda namin ay hindi po sumasapat. Kadalasan po break even. We will be talking again with the Intercity. Ano tong naririnig natin na pagtaas na naman, and ang dami nga natin bigas ngayon eh. So parang hindi natin makita asan yung reason why kailangan magtaas sila ng presyo ng imported. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Dalawamput isang araw bago ang eleksyon 2025, muling nag-ikot ang ilang senatorial candidates para ilatag ang kani-kanilang plataporma. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Paglaban sa korupsyon ang isinulong ni Gringo Onasat. Si Attorney Jimmy Bondoc, bawas presyo sa bigas ang itutulak. Sabi ni Ping Lacson, dapat mas makilahok ang mga LGU sa paglilinis ng Laguna Lake. Nag-motorcade sa La Union at Pangasinan si Senador Lito Lapid. Presyo ng bilihin ang tututukan ni Congressman Rodante Marcoleta. Issue sa pagbaha ang pagtutuunan ng pansin ni Senadora Amy Marcos. Food security ang pangunahing advokasya ni Kiko Pangilinan.
Isa sa batas daw ni Tito Soto ang pagkakaroon ng 14th month pay. Para kay Senador Francis Tolentino, mahalaga ang ugnayan ng national at local government. Isang tututukan ni Congresswoman Camille Villar ang kapakanan ng agriculture sector. Pagpapatayo ng mga infrastruktura ang isusulong ni Bam Aquino. Prioridad ni Mayor Abby Binay ang libreng gamot para sa matatanda. Abot kayang pabahay ang itutulak ni Representative Arlene Brosas. Suporta sa mga magsasaka ipinangako ni Teddy Casino, Modi Floranda, Danilo Ramos. Community empowerment ang isa sa mga binigyang diin ni Senator Pia Cayetano. Ilalapit daw ni Senador Bongo ang serbisyo medikal para sa mahihirap. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Lalo namang bumuhos ang pakikiramay para sa nag-iisang superstar na si Nora Honor ngayong huling gabi na ng kanyang burol. Kabilang sa mga nakiramay si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok live si Aubrey Carampel. Aubrey? Iyapatuloy ang pagdating ng mga nakikiramay dito sa huling gabi ng burol ng yumaong National Artist for Film and Broadcast Arts at nag-iisang superstar na si Nora Honor. Kabilang sa mga dumating para makiramay sa mga naulila ng yumaong aktres, si Pangulong Bongbong Marcos, kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Dumating din si Senator Amy Marcos na siyang nag-produce ng 1982 classic film na Himala, kung saan gumanap si Nora bilang iconic character niyang si Elsa. Nakiramay din sa pamilya ni Ate Guy ang Kapuso TV host na si Boy Abunda na isa raw certified Noranian. Sa kanyang programang Fast Talk with Boy Abunda, nakapanayam ni Tito Boy ang 5 anak ng superstar na sina Lotlot, Ian, Matet, Kiko at Kenneth. Emosyonal na inalala ni Tito Boy ang idolo at matalik na kaibigan. Para sa isang taghanga, she'll always be the greatest actor Philippine cinema has produced. She was big. She was huge. In everything. And the only way para sa akin to understand the phenomenon that was Nora Honor was to love her. Isang linggo bago pumanaw ay nakausap pa raw niya si Ate Guy. Na may mga pag-uusap na wala kaming ginawa kundi tawa lang ng tawa. May mga pag-uusap na mahirap. May mga pag-uusap na dasal. Iba't ibang klase ng pag-uusap ang pinagdaanan namin ni Ate Guy. How will you describe that class of conversation? Meaningful. Lagi naman ang pag-uusap namin ni Ate Guy ay napakalalim ng mga ibig sabihin. Inalala rin ng aktres na si Cheryl Cruz si Ate Guy. Kababata raw niya ang mga anak ni Ate Guy na nakasama niya rin sa ilang proyekto. Nahuli raw niyang nakita sa set ng Kapuso Afternoon Prime series na Lilet Matias, Attorney at Law. She's a very warm and funny person kasi pag pumupunta sa shooting set, yung mga fans niya na mga yaya namin sa bahay namin, nakikipagkuha talaga siya ng mga pictures. She's very down to earth. Ganon din siya sa lahat ng mga minamahal niyang mga fans. Tapos nun, she has a very beautiful voice na magandang pakinggan, paulit-ulit, hindi nakakasawa. Ang veteranang aktres na si Boots Anson Rodrigo gusto raw sariwain ang magandang alaala ni Ate Guy. We want to celebrate her life because it was quite an exciting, colorful, glorious, meaningful life. Kumari ko po si Nora, inaanak ko po si Ian. Narito rin ang aktor na si Tirso Cruz III na kanyang former love team. Ilan din sa mga nakiramay, si GMA Network Officer in Charge for Entertainment Group, Cheryl Chingsi, Rochelle Pangilinan, Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. At National Artist for Film and Broadcast Arts, Ricky Lee, na nakatakdaring magsalita sa tribute program bukas para sa aktres sa Metropolitan Theater.
Dumating na rin dito si dating Pangulong Joseph Estrada kasama ang mga anak na sina Jinggoy Estrada at Jude Ejercito. Nagkaroon ng misa kanina at magkakaroon din ng eulogy mula sa mga kaibigan at pamilya para sariwain ang alaala ng nag-iisang superstar ng Philippine showbiz. Bukas ay magkakaroon din ng necrological tribute para sa pambansang alagad ng sining sa libingan ng mga bayani. Yan muna ang latest mula dito sa Heritage Park sa Taguig. Iya. Maraming salamat, Aubrey Carampel. Dito sa Pilipinas, kung saan minsan nang bumisita ang Santo Papa, nagpaabot din ng pakikiramay ang mga Katolikong Pilipino. Sa Manila Cathedral at iba pang simbahan, nagpatunog ng kampana bilang pag-alala sa papacy ni Pope Francis o kilala rin sa tawag ng mga Pinoy na Lolo Kiko. At live mula doon, nakatutok si Mark Salazar. Mark? Pasado alas 4 ng hapon, pinatunog ang kampana ng mga simbahan sa pangunguna ng Manila Cathedral. Tugon ito, Mel, sa panawagan ni Catholic Bishops' Conference President Pablo Cardinal David sa mga mananampalataya na ipanalangin ang kaluluwa ni Santo Papa Francisco. Sa batingaw ng kampana ng Manila Cathedral, siya ring pagdating ng mga mananampalataya upang ipanalangin ang kaluluwa ng Santo Papa. Alas 6 ng hapon, pinatunog ng tuloy-tuloy ang kampana para sa 12 taon ng papacy ni Pope Francis. Sa loob ng cathedral, naglaan ng chapel para sa mga magsisindi ng kandila at mag-aalay ng panalangin para sa Santo Papa. Mas malalim at personal para kay Father Viel Bautista ang pagpanaw ni Pope Francis. Third year lang siya sa seminaryo ng pagsilbihan ang misa ni Pope Francis sa Manila Cathedral noong 2015. Lo and behold, no, pagdating niya sa pintuan ng Manila Cathedral, binati niya kami isa-isa at nahawakan ko ang kanyang kamay, nakapagmano, nahalikan ko yung kanyang singsing, nakapagsabi ng ilang mga salita sa kanya ng welcome, no? Parang alala ko, parang sinabi ko yata, welcome Pope Francis, no? Welcome to the Philippines, Pope Francis. Tumungo lang siya, no? Lang siya dahil marahil hindi niya alam ano sasabihin, no? Pero yan, nakita ko siya mismo sa harapan ko. Vice Rector ng Manila Cathedral si Father Viel at isa siya sa abala sa paghahanda ng magiging aktibidad ng cathedral sa mga susunod na araw ng pagluluksa. Bukas po sa ganap na ika-10 ng umaga, meron po kasing annual Easter gathering si Cardinal, ang mga pari po at ang mga parish staff ng Archdiocese of Manila. At gaganapin na din po sa misang yun yung ating pong pag-alala sa kanyang paglilingkod o ministry bilang Santo Papa. Ito po ay dadaluhan o pangungunahan ni Cardinal Joe Advinculang, Archbishop po ng Maynila. Mananatiling bukas ang Manila Cathedral hanggang alas 7 para sa vigil. Nakikiramay naman si Pangulong Bongbong Marcos kay Lolo Kiko. Aalalahanin daw si Pope Francis na mga Pilipino bilang Papa na binigyang halaga ang mga nasa laylayan ng lipunan at unahin ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Muli ay alas 9 ng umaga isasagawa yung Requiem Mass dito sa Manila Cathedral na pangungunahan ni Jose Cardinal Advincula. Yun naman hong Requiem Mass na pangungunahan ni Pablo Cardinal David ay isasagawa ng alas 12 ng tanghali sa Caloocan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Patuloy ang pag-alala natin kay Pope Francis na pumanaw umaga sa Vatican o pasado 1:30 ng hapon kanina, oras sa Pilipinas. Kabilang sa hindi malilimutan ng buong mundo ay ang pagtindig niya para sa mga walang boses at sa minorya at pagiging bukas sa iba't ibang sektor ng lipunan. Balikan po natin yan sa pagtutok ni Mariz Umali.
Ipinamalas ni Pope Francis ang di matatawarang pagmamahal at pagmamalasakit sa iba't ibang sektor sa mundo, lalo ng minorya. Tulad ng mga kababaihan. Anzi, la donna, lo dico sempre, e questo l'ho detto, è più importante degli uomini, perché la Chiesa è donna, la Chiesa è sposa di Gesù. Mga katutubo. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Mga biktima ng pang-aabuso. Io ho ascoltato gli abusati e credo che è un dovere. Abbiamo la responsabilità di aiutare gli abusati e prendersene cura di loro. At mga migrante. Un modo di risolvere il problema delle migrazioni è aiutare i paesi da dove vengono. I migranti vengono per fame o per guerra. Kahit nga sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community, mas naging bukas ang Santo Papa. Non è giusto, le persone di tendenze omosessuali sono figli di Dio. Dio li vuole bene. Dio li accompagna. Criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia. Progresibo man ang turing ng marami, hindi nagbabago ang posisyon ng Santo Papa sa mga usaping kontra ang simbahan. Tulad sa abortion at death penalty. This conviction has led me from the beginning of my ministry to advocate on different levels the global abolition of the death penalty. Sa kabila niyan, hindi naging mapanghusga si Pope Francis. Por favor, a los sacerdotes, no se cansen de perdonar. Sean perdonadores. No se cansen de perdonar, como lo hacía Jesús. At lalong hindi mapagmataas para hindi matanggap ang mga puna o aksyonan ng mga kasalanan ng liderato ng simbahan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.